yan ang bayan ko. Lumang iyang kulay namin, likas na masayahin at saan man makarating. Kapansin-pansin ang galing, ngunit kahit may samot-saring sari-sari pinaniniwanan. Ngunit kahit may samot-saring lingwahe, hindi ko na naiintindihan. Tayo ay iisa sa puso't diwa, hindi magigiba. Taas noo kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahing di pa pininuman, binabagyo man lahi, magsisimulang muli. Kay sayang isipin na patungo tayo sa kaunlaran, kahit samot-sari ay mananatili. Isa, isa. ang pusong Pinoy ay matibay, walang ibang nais kundi ay ang matagumpay sa patintero ng buhay. Ngunit kahit may samot-saring sari-sari pinaniniwalaan, ngunit kahit may samot-saring nauusong ating kinahihiligan, tayo ay isa sa puso't diwa, hindi magigiba. Taas noo kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahing di pa pininuman, binabagyo man lahi, magsisimulang muli. Kay sayang isipin na patungo tayo sa kaunlaran, kahit samot-sari ay mananatili. Isa, 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 isa. Ngunit kahit may samot-sari, sari-sari pinaniniwalaan, ngunit kahit may samot-sari, hidwa ang kailan ba kaya matutuldukan. Tayo ay isa sa puso't diwa, hindi magigiba. Taas noo kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahing di pa pininuman, binabagyo man lahi, magsisimulang muli. Kay sayang isipin na patungo tayo sa kaunlaran, kahit samot-sari ay mananatili. Isa, 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 isa. Maraming salamat po, ILT Band at Davnor Trio Dancers. Sa lahat ng problema, siya ay may solusyon. Pagkain, hanap buhay, sweldong pantay-pantay, tulong sa barangay. Ang super ate ng Pilipinas, Senador Amy Marcos.
na kayo! Welcome sa ating mga senatoriables. Adlaak ditoy itanga aldaw tapno dumawat manen titulong yo. Kasla keni lolo ko, Diputado Mariano, ni tatang ko, ni Apolacay, ti orig nga Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr., kenda kami ni ading ko, Presidente Bongbong Marcos Jr., ni Gobernador Matt, ni Cecil, ken ni Congressman Sandro, pagbalinay ako manen, nga agserbi kada tayo, yay Senado manen. Gagangay laing tigura, ken apa, iti pamilya, partido, politika, pati karuba. No daduma ibaga, paik. Hello. Pwede ba? To the rescue! Palakpakan! The champ! No daduma ibaga nga apaik kano ni ading ko ti Presidente tayo Apo Bongbong. Siguro maulaw kayo manen. Sipod met saan kami nga agap-apa ken ni ading ko. Nasakit no ibagbagada nga apapek isuna. Palpalagipak lang isuna tamagik kayat nga mairurumen ni ading ko. Marcos, ti Presidente tayo. Ti suro ni tatang ko, isang bansa, isang diwa. Ipaigid tayo pailang amin, di pa nagkikinaawatan tapno mangeg tayo, dagiti mabisbisin, akakailyan tayo, subianan tayo, dagiti trabaho, nga ikanrik tayo, ken rumbeng, nga ikan tayo, ay ni solusyon. Dagiti agkakanina amagatang, kinaawan trabaho, agrigriga tamanalon, ken mangalap, PWD, solo parent, ken dagiti seniors tayo. Adon dagiti naubraan tayo, ti panawen ni Apolacay. Ni tatang ko, tay Manila North Road, tay Patapat Viaduct Hospital, ken ti SUC, kasla MMSU. Kayat ko, buuen dagiti arapaap ni tatang ko, para ti amin nga Ilocano, para ti amin ditoy amyanan. Narugyanan tayon dagiti tulong para tinagbasa. Uray man pa'y kumarkaro dagiti bagyo keng ginggined nakapagturpos latta ikadadwan. Ti panagtalon na ikaten dagiti utang dagiti manalon tayo. Gapo iti Agrarian Reform Act ken adakadakwadan dagiti titulo kalpasan iti 5 a dekada. Adupay, ikan tayo ti umno a suporta dagiti tatang tayo ang manalon. Irigasyon, abono, krudo, nga awan buwis, binulan a sweldo ang makatulong kakadwa. Maisilpo pa yan ti Ilocano Highway, agapo apayaw, Cagayan, Ilocos Norte, Abra, Banbantay ti Ilocos Sur, Cervantes, Alilem, Sugpon, La Union, Benguet, Agengana, Pangasinan. The solid north is real, Apo. Sementado. Datayo nga Ilocano, ti kaadiguan, kano ti biyag, ang haba-haba ng buhay. Gapo kadayta, siguradwen tayo dagiti lulong, ken dagiti apo tayo, ket napigsa. Pagbalinan tayo a zero balance, dagiti hospital tayo. Ket maadaan tayo ti specialist hospitals, kasla jay inubra, dinanang ko ni First Lady Imelda, Philippine Heart Center para sa Ilocandia, Kidney Center, Lung Center, Children's Hospital,
ikantay pa'y dagiti BHW, daycare worker, iti umno asweldo, ken tulong, kadagiti PWD, ken solo parents tayo. Kang runan iti amin, palang 20 tayo pa'y, iti ekonomiya tapno umaddo, ti pagsapulan para kadagti nasirib ken nagaget nga agtutubo tayo. Pagbalinan nga agpapada ti minimum wage iti Manila ken Ilocos. Nangingina pay ti gasolina ditoy ngem jay syudaden ay apo. Ngarod agyamanak iti awan sarday ken napalaos sa suportayo iti pamilyak. Marcos idi, Marcos ita, Marcos lata. Ket gaputa may saklaeng a kandidato nga Ilocano. Agtitinulong tayo kumamanen apo, numero 30 ket siyam kadagiti ballo tayo, ay mi idi, ay mi ita, ay mi lata. Diyos unay, tiagnina apo. Maraming salamat po. Number 39, Senator Amy Marcos. Isunod naman natin ang kampyon ng masa na magbabalik sa Senado, the People's Champ, ang pambansang kamao, Ninong Manny Pacman Pacquiao. Para sa'yo, ang laban na to. Para sa'yo, ang laban na to. Para sa'yo, ang laban na to. Naimbag na aldawyo, amin na po. Maraming salamat po. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa binigay niya magandang panahon at siyempre malusog na pangatawan sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa amin ngayong araw na ito. Pilipinas kung mahal. Ang tanong ko po, Pilipinas kung mahal, nasaan ka na ngayon? Ano nang nangyari? Bakit tayo nagkahiwalay? Bakit tayo nag-aaway-away? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Doon sa bagong Pilipinas po, kasama po doon, ang isa sa nagustuhan ko, yung sustainable livelihood. Sustainable livelihood at saka pabahay. Alam niyo po, bago ko ituloy yan, topic na yan, gusto ko lang po sabihin sa inyo na ako'y natutuwa at masaya dahil sa naiambag kong karangalan sa ating bansa at ang bansang Pilipinas. At ang bansang Pilipinas nakilala hindi lamang dito sa buong Asia kundi sa buong mundo. Bilang Pilipino, proud na proud ako. Proud na proud ako dahil nailagay natin sa mapa ang ating bansa. At ang nais ko sana na tayong lahat nagkakaisa para sa isang pangarap. Isang pangarap na umasinso ang bawat Pilipino, ang bawat pamilya. Alam niyo po, ako'y nalulungkot sa dami ng problema ng ating bansa. Maraming mga Pilipino na parami ang walang trabaho, maraming nagugutom. Ako man po nakaranas ng paggutom. Galing po ako sa pinakamahirap na pamilya, natutulog po ako sa kalye. Ayan, marami pa ako mga kasama dyan na buhay pa. Saksi sila na ako, natutulog sa kalye. Ang sapin ko, karton lang. Naranasan ko po yun, kaya ganun na lang ang aking concern sa ating mga kababayan na naghihirap. Naranasan po namin na hindi makakain ng pagkain sa isang araw. Tubig lang inumin namin para makasurvive. At yung moment na yan, hindi ko makalimutan sa buong buhay ko. Habang ako'y nabubuhay, talagang tumutusok sa puso ko at naalala ko palagi tuwing may nakikita ako mahirap. May isang pagkakataon po kasi nangyari sa buhay namin.
1:30 ng hapon, ang kapatid ko, ngayon gobernador na po siya, asawa ng Panginoon, gobernador po siya ng Sarangani, 5 years old pa lang po yon. At umiiyak na 1:30 ng hapon, walang almusal, walang pananghalian. Humihingi ng pagkain, mama, pagkain, gutom ako. Kami, gutom na rin kami. Pero ang sabi ng mama namin, ni Mami D, mga anak, ano magagawa ko? Wala akong pera pambili ng pagkain. Uminom lang muna kayo ng tubig. Baka mamayang gabi makahanap din ng pagkain. Yung moment na yan, na hindi ko makakalimutan, habang ako'y nabubuhay at tuwing may nakikita akong mahirap dito sa ating bansa, tinutusok yung puso ko. Gusto ko silang tulungan. Gusto kong paunlarin ang bansa natin. At ayaw na ayaw ko yung ayaw ko na maiiwanan sila. Kasi at the end of the day, mga kababayan ko, kahit ano man kalaki ng pera mo, kahit ano pa kalawak ng lupain mo, kahit ano karami kayaman mo dito sa lupain, sa lupain, sa atong mundo. Pag tayo'y namatay, lilipas din tayo at iba na rin nagmamay-ari niyan. Yan po ang reality. Yan po ang reality na pag tayo'y nawala na, lilipas din tayo at iba na rin nagmamay-ari na hindi na tayo nagmamay-ari niyan. But as much as possible, makaiwan tayo ng legacy. Legasiyan na hindi tayo makakalimutan at magkakatulong sa mga henerasyon pang darating. Yun po ang panawagan ko sa buong sambayan ng Pilipino na magkaisa tayo sa isang advokasya, sa isang adhikain na tayong mga Pilipino ay umunlad at umasinso. Katulad ng mga karatig bansa natin na dati sa atin nagtatrabaho. Dumadayo tayo tinitingala. Ngayon, tayo ang pumupunta at nagtatrabaho sa kanila. Bayan, gumising tayo. Gumising tayo, huwag tayo magpapadala sa ating emotion. Kailangan isipin natin yung kinabukasan natin, kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Kaya ang importante sa lahat, yung legacy na iiwanan mo. Yun ang maalala mo. Yun ang maalala ng taong bayan ng mga susunod pang henerasyon pag ikaw ay may legacy na iiwanan sa ating bayan. At yan ay sisiguraduhin ko yung mga mahirap na tao maproteksyonan at magkaroon ng sustainable livelihood. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po. Number 50, Senator Manny Pacquiao. Ang susunod naman ay ang senador na never late, never absent. Ang senador ng pamilyang Pilipino, Senator Tito Soto. Sa bawat sandali na makapiling ka, ang puso ko'y Maraming salamat po. Magandang hapon mga dabarkad sa Ilocos Norte. Noong unang panahon, once upon a time, sabi nga, ako po'y naging vice mayor ng Quezon City. Nakita ko noon ang daming kulang sa local governments. Hindi po nila magamit ang calamity fund nila kung hindi magdideklara presidente. Walang family courts sa Pilipinas. Ang shabu, regulated drug. Tumuntong po ako sa Senado noong 1992. Kinreate ko yung Philippine Drug Enforcement Agency. Yung calamity fund, binago ko po yung local government code, inilagay ko sa local government na pwede na sila ang magdeklara. Pati po yung mga family courts sa buong Pilipinas. Ngayon po yung mga city, marami pong municipality na ginawa nating lungsod. 67 nung tumuntong ako senador. Paglipat ko, 100 plus na at ginawa ko po yung 33. Ngayon, tuloy mo. Nabitin eh. Ngayon, pagbalik ko po noong 2010, nakita ko, wala pong mental health law. Maraming kakulangan ng mga doktor sa Pilipinas. Ginawa ko po yung mental health law. Ginawa ko rin pong libre ang pagiging doktor ng isang Pilipino. Free medical scholarship sa buong Pilipinas. Libre tuition fee, libre libro, libre ang lodging, may allowance pa.
Kailangan dumami ang doktor sa Pilipinas sapagkat pinagdaanan natin, ginawa ko rin yung Bayanihan 1, Bayanihan 2. Marami pong kailangan na doktor, bagamat nabigyan natin ng kayuda at kahit papano ang mga nawalan ng trabaho. Ngayon naman, kailangan po ng tulong ni President Bongbong Marcos. Kaya po kami naririto upang sumuporta sa kanya. Kaya yung aming buong grupo ay umaasa na tutulungan nyo kami magtagumpay sapagkat kapag kami ang nagtagumpay, magtatagumpay si President Marcos. At pag nagtagumpay si President Marcos, magtatagumpay ang buong Pilipinas. Mabuhay ang Ilocos Norte! Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat po, number 59, Senator Tito Soto. Ang susunod namang senador ay abogado, General Lingkod Bayan at ang Senate Majority Leader. Utol natin sa Senado at ang tol ng bawat Pilipino. Mga kababayan, Senador Francis Tol Tolentino. Tol, tol, tol. Tol, tol, tol. Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Naimbaga malim, kada kayo amen. Alam ko pong maraming Tolentino rito sa Ilocos Norte. Marami rin pong Tolentino sa Ilocos Sur, sa Magsingal. Ako po ay sinilang sa Region 5. Subalit ako ay lumaki sa Region 4A at unang nahalal sa lalawigan ng Cavite at naglingkod sa Metro Manila bilang MMDA chairman. Iisa lang po ang mensahe ng alyansa. Iisa lang po ang mensahe po ng alyansa ay dapat po tayong magtrabaho, dapat po tayong magkaisa, dapat pong tingnan natin ang kinabukasan. At ang sabi nga nila, dito sa inyong rehiyon, agkay-kaysa tayo, ket agtrabaho. Iti, amen, para may maysa maka sa bayan. Naintindihan niyo po yun? That is unity. Subalit, ako po ay nagpapasalamat dito sa Ilocos Norte. Lagi niyo pong tinutulungan si Senator Tolentino, ang inyong majority leader. At sa pagkakataong pong ito, binigyan po ako ng pagkakataong magsama ng 3 o 8 para dito sa rallying ito. Meron po akong mga bagong kaibigan na gusto kong ipakilala. Si Reggie Maldeso, isang motorcycle rider. Nasaan ka, Reggie? Tumayo ka. Siya po ay tiga Barangay 3, Lawag City. Nasaan siya? Pwede ba nating spotlight? Tumayo ka, sir. Tumayo ka. Alam niyo po, si Reggie sa likod. Si Reggie po ay nagbaboundary lamang 200 pesos a day. Lagi po siyang hinuhuli ng LTO nung wala pa siyang sidecar. Naayos na po natin yan. Hindi ka nahuhuluhin sa paggamit ng temporary plate. Isa lamang po ang sinabi ko nung nag-meeting kami. Ang sabi ko sa kanila, salitang Ilocano, ukinam. Hindi ka nahuhulihin. At pagkatapos po nun, gumawa tayo ng bagong batas. Hinihintay na lang pirmahan ni Presidente BBM. Aalisin na yung doble plaka law. Isa na lang yung plaka sa likuran. Kaya Reggie Maldeso, makakapagtrabaho ka ng mabuti. Gusto ko rin pakilala sa inyo ang isang kaibigan, si John Rayber Grande. Nasaan ka, John Rayber? Tumayo ka. Bigyan natin ng ilaw. Siya po ay isang estudyante ng Ilocos Norte National High School. Nasaan ka, John Rayber? Siya po ay grade 12, Arts and Design. Ang nagagastos niya araw-araw, pati ng kanyang mga magulang, 250 pesos a day sa paglo-load, sa paggamit ng internet, sa pagpasa ng assignment, sa pagre-research sa internet bilang library. Bago po kami nag-break, sa pamamagitan na rin ng aking mga kasamahan sa Senado, na-approve po namin yung Senate Bill 2699. Pag napirmahan po yan ni Apo Presidente, si John Rayner Grande at ang kanya mga magulang,
magkakaroon ng diskwento sa internet load. At ang pangatlo ko pong gustong ipakilala sa inyo, si Elizardo Dacuwag, 50 years old, ng Barangay 60A, Kaukuan, Lawag City. Nasaan ka? Nasaan ka? Pwede bang tumayo ka at kumaway ka? Nandito sa kabila, yun. Alam mo, ang tawag ko sa iyo, Tol, Kabsat. Alam niyo po, si Elizardo ay isang mangingisda. Naaalala ko pa, nung isang taon, may nabanggang barko ng mga mangingisda. Isang malaking barko ng China ang nakabangga. Subalit, napagtulong-tulungan na rin namin at si Senator Tolentino po ang chairman ng committee, pinasa natin yung pinakamahirap na batas, yung Philippine Maritime Zones Law. Hindi ka nababanggain, Elizardo, sa iyong pangingisda gamit ang bangka dahil meron din tayong pinasang Archipelagic Sea Lanes Law kung saan doon dadaan na lamang yung mga dambuhalang barko. Mabuhay ka, Elizardo, at ang mga mangingisda. Si Senator Tolentino po, bago kami nag-adjourn, pinaglalaban ko po at sana, kung tutulungan ninyo, ipaglalaban ko pong maalis ang value-added tax sa kuryente. Pag naalis po yan, okay nam. Bababa po lahat ang presyo. Maraming salamat po sa inyo. Siyak ni Tol, agyamanak, agbiag. Maraming salamat po, Senator Francis Tolentino. Ang susunod naman, mga kababayan, ay ang magiging tagapagtanggol ninyo sa Senado. Ang kakampi ng inaapi, Senator Erwin Tulfo. Kay Erwin Tulfo na tayo sa Senado. Kay Erwin Tulfo, number 63 po siya sa Senado. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po, Sir Erwin Tulfo. Marami po tayong suliranin na kinakaharap. Marami po tayong laban na kailangan po nating harapin. Nariyan po ang laban ng mahal na bilihin. Tama po? Nariyan din po ang laban na kakulangan sa kita o sweldo dahil wala pong hanap buhay o trabaho. Tama? Nariyan din po ang laban hinggil sa hindi makabili ng gamot, maintenance o pagpapagamot. Tama? Pues, kung sangayon po kayo sa darating po na Mayo, pahintulutan po ninyo ang inyong lingkod na samahan ko po kayo sa laban na ito. Dahil ako po, nasubukan na siguro ninyo nung ako'y maging DSWD Secretary, tumutugon po tayo sa mga problema. Nariyan po tayo para tulungan ang mga biktima ng baha, ng bagyo, ng lindol, mga senior citizen, mga PWDs. Gagawin po natin muli yung serbisyo na yan pag dinala niyo po ako sa Senado. Dahil ako po, Sir Erwin Tulfo, ang kakampi ninyo sa Senado, ang kakampi po ng mga inaapi. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Erwin Tulfo. At ngayon, mga kababayan, ang inyong bagong boses, bagong bukas, Senadora Camille Villar. Si Camille Villar, eto na. Kahit bata pa, maraming nagawa. Ang pagtulong sa mahirap, minana niya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po, si Camille Villar. At tuwang-tuwa po ako at nagpapasalamat po ako ng lubos sa inyong mainit na pagtanggap dito po sa Ilocos Norte. Bilang isa pong ina at bilang isa pong miyembro ng millennial na henerasyon, naiisip ko po palagi, ano ba ang pangarap ng pamilyang Pilipino? Iniisip ko, ano ba ang pangarap ko
para sa aking mga anak. Para sa akin, ang sagot dyan, syempre, una, ay bahay at lupa, kung saan mapapalaki natin ang ating mga anak na ligtas. Susunod naman, sapat na hanap buhay, trabaho o pangkabuhayan. Pero dapat po, hindi lang po mananatiling pangarap yan. Para po sa akin, dapat po meron tayong konkretong solusyon o konkretong paraan para makamit ito. At kung ako po ay bibigyan nyo ng pagkakataon, yan po ang nais kong isulong sa Senado. Alam nyo po, itinuro po sa akin ng aking mga magulang na si Senador Manny Villar at Senador Cynthia Villar ang kahalagahan po ng pangpapahalaga ng pamilya. Ang kahalagahan po ng sipag at tiyaga upang tayo ay umasenso. Itinuro po nila sa akin na dapat magpakumbaba at tumulong sa ating kapwa. Sila po ang inspirasyon ko para magsilbi po sa bayan. At sa akin naman pong tingin, sa aking almost 20 years po na pagtatrabaho sa pribadong sektor, sa sektor ng pabahay, at ang aking dalawa namang pong termino bilang kinatawan or congresswoman ng Las Piñas, ay nagbigay na po ng sapat na karanasan po para maintindihan ko o makita ko kung ano ba ang mga programa at ang mga polisiya natin na gumagana at ano ba ang dapat nating pagandahin pa. At yun po sana ang isusulong ko kung pagpapalain at kung bibigyan ng pagkakataon. Tututukan ko po at gagawa po tayo ng batas na susuporta po sa hanap buhay, sa kabuhayan, magbibigay ng trabaho at gagawing mura at accessible po ang pabahay. So sana po, marami pa po tayong pagkakataon na magsama-sama. Kailangan na po ngayon ng mga makabagong solusyon, makabagong pananaw, at higit sa lahat, makabagong aksyon para sama-sama po nating mabagayan ang nagbabagong panahon at para sama-sama po natin maianghat ang kabuhayan ng pamilyang Pilipino. Yun lamang po. Maraming salamat ulit sa inyong mainit na pagtanggap. Huwag niyo po sanang kakalimutan, Camille Villar po, number 66, Agyamanak. Maraming salamat.